Sa paliparan ng Haneda, dumating si Kanata Rivington mula sa England kung saan nakita niya sa malaking TV screening ng isang MFG event kung saan nagsimula ang isang Nissan GT-R na minamaneho ni Eva Sean. Napansin ni Kanata ang malaking bilang ng mga tagahanga na sumasaksi sa kaganapan. Nang gabing iyon, umuwi si Ren Saionji, isang anghel sa MFG habang nakikipag-usap sa kanyang kaibigang si Wakana, na nasasabik na marinig ang tungkol sa isang lalaking Ingles na lumalabas bilang house guest sa kanyang bahay. Walang nakitang interesante si Ren tungkol dito at hindi naniniwala sa love at first sight. Naalala niya ang isang kaganapan sa MFG noong araw na yun kung saan nilapitan siya ni Eva Sean para magtanong ng tungkol sa kanya. Gayunpaman, si Ren ay nagpakita ng kaunting interes sa kanya at sa huli ay isiniwalat lamang ang kanyang MFG na pangalan na MFGA 7, o number 7, mula sa kanyang medyo walang laman na impormasyon sa profile. Pumasok si Ren sa kanyang bahay at ang sumunod na bagay ay nalaman niyang ganap siyang manhid nang makita si Kanata, ang bagong English house guest. Hindi natauhan si Ren sa mga nangyayari hanggang sa lumapit si Kanata sa kanya para makipagkamay. Ang isang lubos na nanginginig na Ren ay mabilis na nagdahilan ng isang takdang aralin upang pumunta sa kanyang silid. Napansin ng ama ni Ren ang husay sa pagsalita ng Hapones ni Kanata at nang sabihin sa kanya ni Kanata na ito ay dahil sa kanyang ina, at ipinarating niya ang kanyang pakikiramay sa pagkamatay nito, pumunta si Ren sa kanyang silid kung saan siya ay lubos na naguguluhan tungkol sa mga pangyayari na naganap sa kanya. Kinaumagahan sa Odakyukate's Enoshima Railway Station, sinalubong si Ren ng isang nasasabik na Wakana at tinanong siya tungkol sa kanyang bagong house guest. Ngunit hindi na ipakita ni Ren sa kanya ang anumang mga larawan, ni mahanap man lang ang impormasyon kung bakit siya nandito sa Japan. Noong araw na iyon, binisita ni Kanata ang auto body shop ni Ogata kung saan siya inaasahan ni Ogata. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya sa kanya ang tungkol sa kakaibang regulasyon ng MFG tungkol sa pagkakaroon ng isang standardized na grip weight ratio, na humantong sa maraming pagtawag dito bilang regulasyon ng mayaman, dahil sa mas mahal na mga European na kotse na pumasa sa regulasyon ng hindi nangangailangan ng maraming modem. Pagkatapos ay binuksan ni Ogata ang pinto ng garahe para ipakita sa kanya ang kanyang Toyota 86 GT. Habang sinasabi sa kanya ni Ogata na ito ay isang basic manual na kotse lamang, si Kanata ay tila nambobola nito, na nagsasabi na nakasanayan na niyang magmaneho ng mga ganoong manual na sasakyan sa panahon ng kanyang mga araw sa akademya. Nang maglaon sa araw na iyon, nagkataon na nakita ni Kanata si Ren sa isang istasyon ng tren at pareho silang nagpasya na umuwi ng magkasama. Sinabi niya sa kanya na nanggaling siya sa Tokyo pagkatapos bumisita sa isang British Embassy at kumuha ng bagong telepono. Pagkatapos ay kinuha ni Ren ang kanyang pagkakataon na tanungin siya tungkol sa pagpapalitan ng mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan, na sinasang-ayunan niya. Pagkatapos, sa daan ay humingi si Ren kay Kanata ng isang larawan na magkasama dahil gusto niya itong ipakita sa kanyang mga kaibigan. Nang tanungin ni Ren si Kanata kung bakit siya pumunta sa Japan, sinabi niya sa kanya na dumating siya para sa isang dahilan lamang. Ito ay ang paghahanap sa kanyang nawawalang ama. Kinaumagahan sa paaralan ni Ren, tuwang-tuwang hiningi sa kanya ni Wakana ang larawan ni Kanata at nang sa wakas ay ipinakita ni Ren sa kanya ang larawan, tuwang-tuwa niyang kinuha ang kanyang telepono at ipinakita ito sa grupo ng iba pang mga batang babae na nagulat nang makita siya. Naiintindihan ni Ren na talagang sikat si Kanata. Nag-flashback siya noong nakaraang gabi kung saan ipinakita sa kanya ni Kanata ang imahe ng kanyang ama at ina. Sinabi niya kay Ren na ito ang tanging larawan ng kanyang ama na mayroon siya, at ito ay kuha 20 taon na ang nakakaraan sa isang lugar na tinatawag na Kamakura. Nang sabihin ni Kanata na gusto niyang bisitahin ang lokasyong ito, sinabi ni Ren sa kanya na malapit sila sa Kamakura at matutulungan niya itong mahanap ang lugar, dahil pakiramdam niya ay isang romantikong ideya ito. Naramdaman ni Kanata ang pasasalamat ni Ren at ng kanyang pamilya at sa tulong nila. Kinabukasan sa opisina ng MFG, nakita si Eva na nakikipagtawaran sa isang manager ng opisina tungkol sa pagkakakilanlan ng anghel na number 7, kung saan sinabi ng opisyal na hindi niya maaaring ibunyag ang tungkol sa kanyang personal na impormasyon sa kanya. Habang tinatanong niya ang opisyal tungkol sa kanya, nakilala niya si Kanata na pumipirma sa isang form sa tabi niya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Kanata, kung saan halos agad na nakilala siya ni Kanata bilang maraming tagahanga si Eva pabalik sa England. Ipinakilala ni Kanata ang kanyang sarili bilang Katigire Kanata kay Eva at sinabi sa kanya na tatakbo siya para sa qualification round ng MFG sa huling araw nito. Sinabi ni Eva kay Kanata na tawagan siya bilang Senpei,
na malugod niyang sinang-ayunan at sinundan si Eva sa isang malapit na Japanese restaurant. Sa restaurant, nasaksihan nila si Michael Beckenbauer sa kanyang Porsche Cayman na karera sa tuktok, kung saan ipinaalam ni Eva kay Kanata ang tungkol sa laki ng Cayman na mas maliit kaysa sa Porsche 911 at tungkol sa Beckenbauer. Matapos makuha ang pagkain, sinabi sa kanya ni Kanata na siya ay 19 lamang at nasaksihan ni Eva ang kakulangan ng kaalaman ni Kanata sa paghawak ng chopsticks. Nang maglaon, binisita ni Kanata ang body shop ni Ogata at nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap habang kumakain si Kanata ng merienda na biskwit ng koala. Sinabi sa kanya ni Ogata ang tungkol sa kanyang sasakyan na nakikipagkumpetensya sa MFG at sa makatuwid ay hindi na kailangang mag-refit ng anuman. Lalong nagulat si Kanata nang malaman na ang katunggali ay walang iba kundi si Ogata mismo, na umamin na hindi siya makapasa sa mga kwalifikasyon dahil ang isa sa mga pababang seksyon ay palaging nakakatakot sa kanya. Kinaumagahan, nagmamadali si Ren para sa kanyang trabaho at ipinaalam sa kanyang ina. Napansin ito ni Kanata at napagtanto na mayroon din siyang sariling kaganapan ngayon. Sa HQ ng MFG, binanggit ni Fumihiro Joyu, General Manager ng MFG ang tungkol kay Kanata Rivington, na gustong makausap ng General Executive Manager na si Raya Takahashi, ngunit nabalitaan niyang hindi pa siya nagpapakita. Sa istasyon ng pagsasahimpapawid ng MFG, nagbibigay si Yoji Tanaka ng live na komentaryo para sa paparating na mga round ng kwalipikasyon. Si Kanata malapit sa laban ay narinig mula sa broadcast tungkol sa kwalipikadong 15 sa 300 at 2 kalahok na kilala bilang 15 Makadyos. Ipinaalam sa kanya ni Ogata ang tungkol sa mga bagong pagbabago sa gulong, na labis na ikanalito ni Kanata na humingi ng paumanhin sa kanya ng maaga para sa babala tungkol sa kanyang paggamit ng potensyal na gulong. Si Eva na maingat na nanonood ng MFJ7, ay naiirita nang marinig ni Tanaka ang tungkol sa katawan ng anghel ng number 7. Sina Kanata at Ogata ay biglang nagkataong nakilala si Eva doon at sila Ogata ay nagulat nang malaman nila Eva at Kanata na nagkita noon. Pagkatapos ay bigla niyang ipinaalam kay Kanata tungkol sa kanyang turn para sa qualification round na paparating na. Sumama sa kanila si Eva at ipinakilala sila ni Ogata sa 86 GT na handa na para sa qualification round. Habang pinaandar ni Kanata ang sasakyan, binibigyan siya ni Eva ng ilang mahalagang impormasyon, kabilang ang pangunahing impormasyon tungkol sa Odawara Pikes Peak, na sinasabi niya kahit na hindi niya kabisado ang buong kurso pagkatapos ng gayong mga kasanayan. Sinabi sa kanya ni Kanata na kabisado niya ang buong kurso sa loob lamang ng 3 beses na pinagdaanan, na sa tingin ni Eva ay isang masamang biro. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Kanata na kunin ang pataas na seksyon sa 70% ng potensyal ng kotse habang ang pababang kahabaan sa sektor 3 sa 50 hanggang 60%. Pagkatapos ay nagkomento ang komentarista tungkol sa rookie, si Kanata Katigira ang susunod sa round, na hindi nakabantay kay Ren, na bilang isang anghel sa simula, nasusulyapan si Kanata sa pulang 86 GT na nasa unahan niya. Sa pagsisimula ng countdown, napansin ni Eva mula sa opisina na nagulat si Ren sa hindi malamang dahilan. Pinatakbo ni Kanata ang 86 GT na may quadcopter drone na sinusundan siya, na nagsimula sa kanyang qualification round. Mabilis na pumunta si Kanata sa kanyang qualification round habang hinahabol siya ng AI-controlled drone gaya ng isinalaysay ni Yoji Tanaka, ang komentarista ng MFG. Bumalik sa bahay ni Ren, si Mr. Sai-anji at Mrs. Sai-anji na sabik na nanonood sa kaganapang nangyayari sa pamamagitan ng kanilang TV nang tanungin ni Mr. Sai-anji ang tungkol sa apelyido ni Kanata sa kaganapang pinamagatang Katejiri, sa halip na Rivington. Sinabi ni Mayuko na pwede silang magpadala ng mensahe tungkol sa kanyang nawawalang ama para marinig niya ang tungkol sa paghahanap sa kanya ng kanyang anak. Nagtataka si Sai-anji na kahit na iniwan ng kanyang ama ang kanyang pamilya, gusto pa rin siyang hanapin ni Kanata. Naiiyak si Mayuko sa pag-iisip tungkol kay Kanata at sa kanyang mga motibo at lumabas ng silid. Samantala, pabalik sa terminal ng karera ng MFG, binabantayan ni Ogata at Eva si Kanata at gumawa si Eva ng pahayag tungkol sa kotse ni Kanata na nakukuha ang numerong 86 at kung paano maaaring mahirapan si Kanata sa paggamit ng H-pattern na manual na kotse habang dumarating ang halos lahat ng iba pang sasakyan na may superior paddle shifters. Gayunpaman, pareho silang huminto upang biglang mapagtanto na ang screen ng computer ay nagpapakita na si Kanata ay nasa ika-54 na posisyon,
na sinasabi ni Eba na isang error sa system dahil ang isang lumang kotse tulad ng isang 86 GT ay hindi maaring maabot ang mataas na posisyon na ito. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon sila ay mas natarante ng ipakita ng sistema ang kanyang posisyon na bumababa sa ika-53. Napagtanto nila na hindi ito isang error sa system dahil ang computer ay naglagay ng flag ng pansin sa 86 GT ni Kanata. Sa terminal, sinubukan ni Ogata na ipaliwanag sa isang naguguluhan na si Eba tungkol sa kung paano maaaring nakatulong sa kanya ang mas mahusay na mga diskarte sa cornering ni Kanata na makalampas sa iba pang 200 racer na may mas malalakas na sasakyan. Hindi pa rin kinukuha ni Eba ang kanyang mga salita dahil iniisip niya na ang mga regulasyon ng grip-to-weight ratio ng MFG ay hahadlang pa rin sa kotse ni Kanata sa kompetisyon. Nakuha ni Ogata ang isang flashback sa kanya na nagpapaliwanag kay Kanata tungkol sa regulasyon ng grip-to-weight ratio kung saan ang mas mabibigat na sasakyan ay nangangailangan ng mas malalaking gulong upang mabayaran ang nawalang grip, na nagreresulta sa pagtaas ng timbang. Nagresulta ito sa panunuyan ng panuntunan bilang regulasyon ng mayamang tao, dahil halos perpektong balanse ang pagdating ng mas mahal na European sports at supercar nang hindi nangangailangan ng karagdagang pagbabago. Gayunpaman, nakita ni Kanata na napaka-interesante ng panuntunang ito, nang tanungin ni Kanata kung sino ang maaaring gumawa ng ganoong panuntunan, binanggit ni Ogata ang tungkol sa executive organizer ng MFG na si Raya Takahashi, na naging napaka-discreet sa publiko at walang sino man ang talagang nakakaalam tungkol sa kanya. Iniisip ni Kanata na si Takahashi ay isang henyo. Di nagtagal ay natapos ni Kanata ang sektor 1 ng kurso habang nakakakuha ng ika-52 na posisyon at ipinaalam ni Ogata kay Kanata ang tungkol sa pababang seksyon na susunod, na nag-udyok kay Kanata na ilipat ang balanse ng preno mula sa harap patungo sa likuran. Nang marinig ni Eba at Ogata si Kanata na mas bibilisan niya ang takbo, nagulat sila nang marinig nila ito. Binanggit ni Ogata kay Eba na si Kanata ay nagmula sa isang prestihiyosong racing school sa England. Matapos ang agresibong pag-alis ni Kanata sa isang sulok, napansin niya kung gaano kahusay ang pag-set up ng preno ng kotse at ang kabuoang balanse habang siya ay sumusulong sa ika-48 na posisyon. Habang pinapanood ang lahat ng ito, isang nalilitong Fumihiro ang nakipag-ugnayan kay Raya Takahashi, na naghahanda para sa operasyon sa isang ospital. Nang banggitin ni Fumihiro ang tungkol kay Kanata Katigira, sinabihan siya ni Ryosuke na bantayan siya, at sinabi na si Kanata ay may potensyal na malaman at mapagtagumpayan ang regulasyong itinakda niya para sa MFG. Pagkatapos ay ibinaba ni Ryosuke ang tawag para sa kanyang operasyon sa ilang sandali pagkatapos, iniwan ang isang nalilitong Fumihiro upang malaman kung ano ang ibig sabihin ni Ryosuke sa pamamagitan ng pag-uunawa sa mga patakaran. Di nagtagal, natapos ni Kanata ang pababang seksyon at umabot sa isang pataas na seksyon habang nakakakuha sa ika-44 na posisyon. Nang magulat si Kanata kay Ogata tungkol sa pagpapabilis pa ng takbo, kinuha ng isang sabik na si Eba ang mga headset ni Ogata at nakipag-usap kay Kanata tungkol sa kung paano maaaring ipagsapalaran ng isang rookie na hindi gaanong alam ang kursong ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kanata na ang isang pelikula ng kurso ay nagpe-play sa kanyang ulo at nagpa siya na pumunta sa radio tahimik para sa pagkakaroon ng higit na konsentrasyon, habang naguulat ang komentarista tungkol sa pakikipagsapalaran ni Kanata sa pababang seksyon, sabik na pinapanood ni Rensai Anji ang mga pangyayari. Pagbalik sa terminal, kitang-kita na bigo si Eba kay Kanata dahil sa hindi pagsunod sa kanyang mga payo at sinabi kung paano hindi nalalapat sa totoong mundo ang mga bagay na natutunan mo sa isang circuit o paaralan. Gayunpaman habang sinasabi ito, patuloy na nakakakuha si Kanata ng mga posisyon, na sabay-sabay na binibigyang pansin nila pati na rin ni Fumihiro na may parehong gulat na reaksyon. Nang makita ito, napagtanto ni Eba na talagang layunin ni Kanata na maabot ang 15 makadyos, na nakita ni Ogata na imposibleng makamit sa isang 86 GT, ngunit plano ni Eba na hayaan si Kanata na kunin ang kanyang bilis kung gusto niya. Si Ogata na sumusunod sa payo ni Eba, ay nagpaalam kay Kanata na 26 na sasakyan ang nauuna sa kanya sa mga tuntunin ng posisyon. Iyon lang ang kailangang malaman ni Kanata habang binibilasan pa niya ang takbo. Tuwang-tuwang nagkomento si Yoji Tanka tungkol sa pagpasok ngayon ni Kanata sa death area ng Hakwan, habang si Ren ay nakakaramdam ng katangahan para kay Kanata dahil sinabi lang niya sa kanya ang tungkol sa pagbisita niya sa Japan para sa paghahanap sa kanyang nawawalang ama at hindi kailanman sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang paglahok sa MFG.
Samantala, nagkomento si Tanaka kung paano humantong ang pagsabog ng Mount Fuji sa bahaging iyon ng Hakwan na inabandona at sinakal ng mga gas mula sa pagsabog, na humahantong sa isang makapal na fog na tumatakip sa lugar. Habang sabik na pinapanood ni Ogata at Eva ang 86GT ni Kanata na natatakpan ng ulap, sinabi ni Eva kay Ogata na ang pag-unawa ni Kanata sa kurso ay nakakatulong sa kanya na mag-navigate sa isang lugar kung saan kahit ang mga veterano ay may posibilidad na maglaro ng ligtas. Gayunpaman, alam niya na ang pag-unawa sa isang 2D na mapa ay hindi katulad ng naranasan ang parehong kalsada sa katotohanan. Nagtataka siya kung ang pelikula, na binanggit noon ni Kanata ay ang demo run sa kursong na i-publish sa opisyal na site, sa palagay niya ay nakakabaliw na maalala ang isang 40 kilometro na haba ng kurso, si Ogata na nagsimulang makaramdam ng pagkahilo nang makita si Kanata na makalampas sa ika-32 na posisyon sa fog, ay kontrolado ni Eva at kalaunan. Ipinaalam ni Ogata kay Kanata ng 16 na sasakyan na lang ang natitira. Napagtanto ni na Eva at Ogata na naabot niya ang ika-30 na posisyon kung saan naitala ang mga puntos. Sinasabi ni Eva ang pangarap ng bawat kalahok ng MFG na makapasok sa ika-30 posisyon habang nakakakuha sila ng ilang partikular na benepisyo tulad ng pagkuha ng kanilang mga numero ng sasakyan na naka-highlight sa ginto at iba pang mga luho. Gayunpaman, si Ogata ay masyadong sabik na isipin ang tungkol sa pag-score ng posisyon na 15 makadyos, at nais lamang na makabalik si Kanata ng ligtas kahit nagastos sa kanya ang kotse. Si Kanata, sa kabila ng makapal na hamog na humaharang sa karamihan ng view sa unahan, ay patuloy na nakikipagkarera habang siya ay pumikit sa masikip na sulok at nakuha ang ika-25 na posisyon, na pinasisigla ang komentarista na si Yoji Tanaka. Di nagtagal ay lumabas si Kanata sa lugar ng kamatayan sa sobrang bilis na walang nakahanda sa susunod nilang masasaksihan. Kaagad pagkatapos sa lugar ng kamatayan ay isang hairpin at sa ganap na pagkabigla ng lahat, si Kanata ay nagpreno at nagpatuloy sa pag-anod sa kabila ng hairpin. Si Fumihiro na nanonood nito ay biglang nag-flashback ng isang Panda True Ino AE86 na inaanod, naluluha. Agad niyang nakilala ang hakbang na yon, ang signature four-wheel drift ni Takumi Fujiwara. Ngayon ay nasa ika-24 na posisyon. Pinaalalahanan ni Ogata si Kanata ng 10 kotse na natitira, habang si Kanata ay nagpapatuloy sa pag-grip sa kurso. Habang dumadaan si Kanata sa lugar, ang lahat ng nanonood ay tulala. Ipinaalam ni Ogata kay Kanata na 9 na kotse na lang ang natitira. Ang iba pang bahagi ng mundo ay nanonood sa karera ni Kanata habang pinapahalagahan ni Yoji Tanaka ang komentaryo. Pagkatapos ay sinabi niya sa audience na ang record time ni Kanata sa Sektor 3 ay maaaring masira ang kasalukuyang pinakamabilis na oras sa sektor, na itinakda ni Michael Beckenbauer. Samantala sa tirahan ni Beckenbauer, nanonood sina Agnes at Michael ng karera ni Kanata nang tanungin ng una ang huli tungkol sa kanyang mga opinyon tungkol kay Kanata. Nahusgahan kaagad ni Michael na kulang ang lakas ng 86GT ni Kanata at kung magpapatuloy siya sa pag-slide ng ganito, sasayangin niya ang lahat ng potensyal niya bago makarating sa finish line. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi siya naka-attach sa kanyang sariling record dahil nag-iiwan siya ng maraming margin kapag nakikipagkarera siya. Isinaad din niya kung paanong hindi man lang niya nagamit ang 5th gear ng kanyang sasakyan sa panahon ng MFG dahil sapat na para sa kanya ang 4th gear. Pagkatapos ay sinabi ni Michael sa kanyang kapatid na babae ang tungkol sa pagbabalik niya sa Germany sa sandaling matapos ang season na ito ng MFG, na kinukutsa siya ni Agnes, dahil mas gusto niyang manatili sa Japan. Ngayon ay nasa ika-18 na posisyon at mukhang puspusan pa rin. Si Ogata pabalik sa terminal ay nag-iisip si Eva kung si Kanata ay may split personality, dahil siya ay ganap na ibang tao bago ang karera. Sinabi ni Eva na ganoon din ang kaso sa karamihan ng mga driver ng MFG. Sinabi niya kay Ogata na sigurado siyang hindi ibinibigay ni Kanata ang lahat. Ibig sabihin, hindi na siya magtataka kung may tulak ni Kanata ang kanyang mga limitasyon sa karera ng higit pa rito. Habang dumadaan si Kanata sa ilang masikip na bahagi ng kurso, ipinaalala ni Ogata sa kanya ang isa pang kotse na natitira habang ipinakita siya sa ika-15 na posisyon. Gayunpaman pagkatapos niyang sabihin, ang posisyon ni Kanata ay na-update sa ika-15, na labis na ikinagulat niya. Bago makipag-usap si Ogata kay Kanata, pinigilan siya ni Eva na gawin iyon habang sinasabi niyang mas mabuti para sa kanila na mag-radio silent, dahil masyadong maaga para magdiwang.
Ang mahabang kahabaan bago ang finish line ay magiging isang mahirap na hamon upang harapin sa isang underpowered na kotse tulad ng 86 GT dahil ang lahat ng mga naunang kalaban na nalampasan niya ay malapit nang makapasa sa kanya doon. Habang nagkokomento si Tanaka tungkol sa kung paano magiging 1.9 na kilometro ang haba ng Kamaboko Strait, pumasok si Kanata sa kanyang ika-14 na posisyon. Walang magawa sina Eba at Ogata kundi sabik na umasa para kay Kanata. Sa sandaling pumasok si Kanata sa tuwid, ang mga drone na sumusunod sa kanya ay bumagal dahil lumalampas lamang sila sa 180 km/h, kaya ang natitirang bahagi ng footage mula sa tuwid ay kinukuha ng 5 nakapirming kamera sa paligid ng ruta. Habang puno ng throttle si Kanata, natatakot si Ogata na mapansin na bumalik si Kanata sa kanyang ika-15 na posisyon bilang isang kotse na nalampasan niya kanina na pumasa sa kanyang record. Si Ogata ay lubos na nagkasala sa pagbigay kay Kanata ng isang underpowered na kotse. Nagkomento si Tanaka sa 86 GT Tops sa 230 km/h habang ang karamihan sa mga MFG competitor ay bumibiyahe ng 300 km/h sa parehong seksyon. Hindi nagtagal ay nagtatapos na ang tuwid na may isang masikip na 70° na intersection, pagkatapos nito ay ang finish line. Sa pamamagitan ng mabisang footwork ni Kanata, nagawa niyang magpreno at mag-downshift ng mabisa, malinis na tumawid sa intersection sa napakabilis na bilis. Di nagtagal, nalampasan ni Kanata ang finish line ng buong throttle, na iniiwan ang lahat na nanonood ng karera sa isang bal-isang estado. Pinapanood ni Rensai Anji si Kanata na tapusin ang karera, pagkatapos ay umiwas siya ng tingin na may bahagyang malungkot na mukha. Ibinunyag na si Kanata ay nagtapos sa ika-16 na posisyon ng 100 segundo lamang sa huling sandali. Pinatay ni Sai Anji ang TV pagkatapos ng mga resulta, dahil masyado na siyang na-stress sa panunood ng buong karera. Bumalik sa mga terminal, nakahiga si Ogata sa mesa sa kawalan ng pag-asa habang ginigising siya ni Eba at sinabi sa kanya na hindi niya kasalanan na hindi nakarating si Kanata sa ika-15 na posisyon. Pagkatapos ay dinala ni Kanata ang kanyang 86 GT sa post-race inspection pit para sa pagsusuri, pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa terminal. Pagdating niya doon, nakita niya ang isang nalulungkot na Ogata na nagpapahayag ng kanyang lubos na pagkabigo. Gayunpaman, masayang sinabi ni Kanata kay Ogata kung paano tumupad ang kotse sa kanyang inaasahan at pinuri si Ogata bilang isang mekaniko. Gayunpaman habang nagpaplano si Eba para sa selebrasyon ay bigla niyang nakita ang number 7 Angel na papalapit sa kanila. Sa pag-iisip na gusto niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya pagkatapos ng kanyang nakaraang pag-amin sa kanya, lumapit siya kay Kanata at si Kanata, na hindi nakilala kung sino ang anghel ay nakatitig sa pagkalito, biglang itinaas ng anghel ang kanyang kamay at sinampal ng malakas si Kanata sa pisngi na naging sanhi ng pagkalito nina Eba at Ogata sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo patungo sa isang flyover, habang ang iba naman ay sinusuri si Kanata. Masungit na nilapitan ni Eba si Kanata habang nagtatanong kung kilala niya si Angel 7 at bakit niya ito sinampal. Gayunpaman, labis na nag-aalala si Kanata at may parehong tanong sa kanya. Sinabi niya na kakaunti lang ang nakilala niya pagkarating sa Japan, iyon ay ang pamilya Sai Anji, Ogata, Eba at ang grocery lady mula sa lokal na tindahan. Iminumungkahi ni Eba na maaaring ito ay isang aksyon na ginawa niya tulad ng panganggapa, na mahigpit na tinanggihan ni Kanata. Gabi na nang umuwi si Ren, malungkot pa rin sa mga kaganapan, tinanong niya ang kanyang ina tungkol kay Kanata, na sinabi niyang kakain siya sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa isang restoran sa lungsod ng Odawara, ipinagtapat ni Eba ang tungkol sa kanyang nararamdaman para sa Angel number 7, na sa tingin ni Kanata ay napakaromantiko. Pagkatapos ay tinanong ni Eba si Kanata kung maaari niyang tuparin ang kanyang pangako na hindi makipag-date o mahulog sa number 7, na agad na sinang-ayunan ni Kanata dahil hindi siya magiging interesado sa isang batang babae na sasampalin lang ang isang taong kakakilala niya lang. Natutuwa si Eba na marinig ang kanyang mga salita, at habang ipinapaliwanag niya ang kanyang kinks sa kanya, nalaman ni Kanata na si Eba ay nanliligaw. Sa punong tanggapan ng MFG, nakipag-usap ang General Manager Fumihiro Joyu sa isang staff kung paano nadiskwalipika ang isa sa kakumpetensya dahil sa paggamit ng mga gulong na hindi sinanction. Sinabi ng staff na ngayon ang racer sa ika-16 na posisyon ay magiging kwalipikado sa ika-15 na posisyon. Hiniling sa kanya ni Fumihiro na ilabas kaagad ang na-update na press, pagkatapos ay kausapin niya ang kanyang sarili kung paano maaaring minana rin ang swerte ni Kanata mula sa kanyang mentor. Bumalik sa restaurant sa Odawara,
Sinubukan ni Kanata ang bagong ulam at agad siyang natuwa sa lasa, at labis na ikinagulat niya. Nakatanggap si Aba ng notification alert sa kanyang telepono at nagulat siya nang makita ang isang updated na resulta. At sa pagkabihag ni Kanata at Ogata, napunta si Kanata sa ika-15 na posisyon, ibig sabihin ay sasali sila sa karera bukas. Sinusuri ni Aba ang natitirang bahagi ng listahan, kung saan ang unang posisyon ay si Fujin Ishigami, at ang natitira ay si Michael Beckenbauer, Yudai Sakamoto, Yosuke Otani, Aba mismo, Daigo Oishi, Keito Akaben at iba pa. Pagkatapos ay sinabi ni Aba sa kanyang grupo na ang pinakamataas na premyo ay isang 100 milyong yen, at isang dagdag na bilyon para sa pagiging nasa tuktok ng taon. Bumalik sa tirahan ng Saionji, naliligo si Ren habang nag-aalala tungkol sa kanyang mga aksyon kanina. Kung sinampal niya siya dahil sa hindi niya pagkukwento tungkol sa pagsali niya sa MFG, ganoon din ang posisyon niya para hindi sabihin kay Kanata ang tungkol sa kanyang papel bilang isang anghel doon. Napagtanto niyang ito ang biglaang desisyon niya at iniisip kung galit siya sa kanya ngayon. Bumalik sa restaurant, si Kanata, Aba at Ogata ay ganap na nasa sabik pagkatapos makuha ang balita at nagbabahagi ng masayang oras na magkasama noong gabing iyon. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself